So, buklatin po natin yung Biblia po natin sa 2 Peter 3:8-11. Ang sabi po rito, datapwat huwag ninyong kalilimutan, mga minamahal, ang isang bagay na ito, na ang isang araw sa Panginoon ay katulad ng 1,000 taon at 1,000 taon ay katulad ng isang araw. Hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng pagpapalibang ipinapalagay ng iba, kundi mapagpahinuhod sa inyo na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Datapwat darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw, na ang sangkalangitan sa araw na iyan ay mapaparam na kasabay ng malaking ugong. Ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init, at ang lupa ay ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Yamat ang lahat ng mga bagay na ito ay mapupugnaw ng ganito, anungang anyo ng mga pagkatao ang nararapat sa inyo sa banal na pamumuhay at pagkamaawain. So ang title po ng pag-aaralan po natin ay Init Laban sa Init. Pwede na po tayo pong umupo. Amen. So dito po lahat po ng atensyon. Sa binasa po natin, ang sabi po rito, datapwat huwag daw po natin kalilimutan na yung isang araw ay 1,000 taon sa Diyos. So there is no difference between 1,000 years and 1 day to the Lord. Kasi ang tao, nagkakaroon lang po ng isang araw kapag umiikot yung ating mundo. O umiikot yung ating mundo po sa araw and rotating to its own axis. Umiikot din po yung mundo po natin po na ganon sa araw. Pero sa Diyos po, ang lahat po ng planeta, maging ang araw, ang siyang umiikot po sa Diyos. Kaya yung 1,000 days o kaya yung 10,000 days ay isang araw lamang, isang saglit lamang po yan sa Panginoon. Kapag aakyat po tayo po sa verse 5, ang sabi po doon, alalahanin ninyo, remember that in the last days, scoffers will come. Ang mga manunuya, ang pagtatawanan ang salita ng Diyos, pagtatawanan nila ang gawain ng Diyos sa huling araw, sabi po sa verse 5. At sasabihin, matagal na daw sinasabi ang pagbabalik ng Panginoon, ngunit hanggang ngayon ay wala pa. At sabi po doon, alalahanin, nakakalimutan nila na ang mundo ay sinira po ng Diyos sa pamamagitan ng tubig noon. And for 120 years ay nangaral po si Noah. Gumawa po siya ng barko, at habang po siya ay gumagawa po ng barko, siya ay nangangaral ng mundo ay gugunawin sa pamamagitan ng tubig. Anong ginawa po nila? Pinagtatawanan po si Noah. Hindi po naniwala po sila. Ang naniwala lang ay ang pamilya po ni Noah. At yung patak po ng ulan, ito yung pinakamaganda. Ang Diyos, hindi niya kaagad-agad ibinuhos yung ulan. Binibigyan niya yung pagkakataon ng mga tao na magsisi. At sa bawat patak ng ulan, una ambon, nagtatawanan pa rin sila. Pangalawa, lumakas yung ulan. Siguro signal number 1. Naging signal number 2. At ang nung ginawa na ng Diyos, pati yung tubig ay pinaapaw sa magmula sa ilalim ng lupa. So may tubig sa itaas at sa ilalim ng lupa, at ang mundo ay nabalot. At nabalot po ng tubig. Nakalimutan na daw po ng mga tao pong ito. Okay, nakalimutan na daw. At gayon din sa ating kapanahunan po ngayon. Bagamat ang mundo ay umiinit, tama-tama. Yung sabi po ni Sister Abigail, na-confirm na naman kasi may pinrepare po talaga ako pong message. May pinrepare akong message, maganda. Pero pinalitan po ng Panginoon. Amen? So, sabi ni Sister Abigail, magpakainit tayo sa ating pong pananampalataya. So, alamin natin mamaya kung paano tayo magpakainit. Init, laban sa init. Ano kaya ibig pong sabihin po nito? So, yung mundo po ay umiinit. Grabe ano? At ang sabi po ng salita po ng Diyos,
itong huling araw, ang Diyos tutupukin niya po ang mundo sa pamamagitan po ng init. Okay? Nung kami po ay nagbabrowse po ni Pastora sa Facebook, ito po yung nakita ko. So, sabi ko, screenshot mo nga. Ang source po niyan ay personal weather station. So, sa Sampabian, Pangasinan daw, nagkaroon ng 50 degrees centigrade. Sa Binalonan, 50 degrees centigrade. Rosales, Pangasinan, 50 degrees centigrade. Sa Asingan is 49. So, grabe po yung init. Kung hindi po ako nakakamali sa bansang Vietnam at sa mga karatig bansa po natin, ay nag-declare na po sila ng heat wave. Okay, nag-declare na po sila. At i-cancel na po nila po yung klase, yung opisina. Alam niyo po, para sa akin, ordinary lang ito kung totoo lang. Kasi po, nagtrabaho po ako sa Middle East. Umaabot po kami ng 54. Ang problema, sa Pilipinas kasi hindi po ganun po ang normal na temperature. Actually, sa Middle East, sabi nila, nung nandun ako, aabot na daw po siya ng 60 degrees. So, pinaka mainit po ay umaabot po ng 54. Ay, so kung aabot ng 60, ang boiling point ay 100 degrees centigrade, lampas na po sa kalahati ng boiling point. Eh tayo nga, nasa kalahati na ng boiling point. Andiyan pa po ba tayo? Pero, tingnan po natin, ang Diyos pa rin ay mahabagin. Ang Diyos, sabi ko nga sa inyo, nung balutin niya ang mundo ng ulan, nag-umpisa muna sa Ambon. Ngayon, nag-uumpisa muna sa pagtaas ng init ng araw. Pagtaas. Bakit? Kasi binibigyan po ang tao ng pagkakataon para magsisi. Pero tingnan nyo yung tao, hindi nila pinapansin. Kahit na umabot ng 60 degrees pa yan, hindi pa nila papansinin yan at hindi pa rin sila magsisisi. Yan ang katotohanan dyan. Kasi yung puso nila ay wala sa Diyos. Ang puso nila ay sa pagmamahal sa mundong ito. Pagmamahal sa laman. Pagmamahal sa karangalan sa mundong ito. Yun ang laman ng puso nila. Hindi ang Diyos. Wala silang pagmamahal sa Diyos. Sabi ng Diyos, you worship me with your words, you love me with your words, but your heart is far away from me. Yan ang katotohanan dyan. Okay? So hinihintay, ang Diyos daw ay mapagpinuhod, hindi daw po siya mapagpaliban. Amen? So tayo naman mga Kristiyano, kakausapin po tayo po ng Diyos. Ano po ba ang gagawin natin mamaya? Sasabihin ko kung paano malalabanan po itong init po na ito. Pero bago niyan, there are other prophecies in the Bible that also concerns heat. Okay, so hindi lamang yon. May mga init na nangyayari sa ating kapaligiran na kailangan pansinin po natin. Halimbawa, prophecy in Revelation 16:12, drying up of Euphrates River. Sabi po doon, the sixth angel poured his bowl on the great Euphrates River. Its water was dried up to prepare the way for the kings from the east. So pinag-aralan na po natin po ito. Ito po yung itsura na ng Euphrates River. Euphrates River, unang river na ginawa po ng Diyos. 4 po yan. Euphrates, Tigris, Gishon, ang Gihon. Okay, yung Gishon, nagdry up na rin. Kaya nga, nung nanood ako sa yung news sa Canada, lumabas daw po yung mga nasa ilalim na nalubog na barko. Okay? So, dito po sa Euphrates River, prophesied po ito na madadry up. Panahon po natin, nangyari na. Okay? So, dahil sa init. Ano pa ang init? Heat among the demonic spirits inciting war against God. So, yung mga demonyo, yung mga demonic spirits, ang init-init na rin nila ngayon. Amen? Ang sabi po dyan, Revelation 16:13 to 14. Then I saw 3 disgusting spirits like frogs come out of the mouth of the dragon, out of the mouth of the beast, out of the mouth of the false prophet. They are demonic spirits that perform signs. They go to the kings of the whole world and gather them
for the war of the great day of God Almighty. Okay? So ano po bang tinutukoy po rito? So, ang Revelation ay gumagamit po parati po ng symbols. Hindi naman talaga dragons yan, hindi naman talaga yung makita mo yung beast talaga. Okay? Pero ang tinutukoy po dyan, sa dragon, sa beast, and false prophets, comes out from their mouth a disgusting spirits. Yung like frogs. Ano pong ibig sabihin? Ito po ay unclean spirit na lumalabas daw po sa kanilang bibig. Ang sabi po ng mga Bible scholars, yung unclean spirits po niyon ay mga deceiving spirits. Ano pang lumalabas po sa ating pong bibig? Lumalabas sa bibig ang parehas na katotohanan at parehas na kasinungalingan. Ang pagpupuri at pagblasphema sa ating Diyos. Okay? Ano ba yung blaspheme sa Tagalog? Pamumusong sa ating Diyos. Sa parehong bibig, lumalabas ang katotohanan, kasinungalingan, at sa parehong bibig, lumalabas ang pagpupuri at pamumusong po sa Diyos. So itong unclean spirits po na ito, kung mapapansin nyo po sa panahon po natin po ngayon, ang dami na pong false teachers. Kapag nag-browse po kayo sa Facebook, ang daming nangangaral na akala mo ay totoo. Sabi ng Biblia, this is the last hour. Why is this the last hour? For the Antichrist has already come and many Antichrist has appeared. Sabi ni Bilabod dyan sa kanyang panahonan. Ano po ba yung Antichrist? Naalala niyo po ba yon? Antichrist is denying that Jesus Christ has come in the flesh. So nangangaral po sila na si Jesucristo daw ay tao lamang at hindi po siya galing po sa, hindi po siya nagkatawang tao, kundi tao lamang po siya. Amen? Nangangaral, dinideny nila na si Jesucristo ay namatay para sa kasalanan ng tao at higit sa lahat, hindi nga siya nabuhay ng muli kasi nga hindi nga daw siya namatay. Amen? Sa totoo lang, only Jesus Christ can save us. Kanino pa ba tayo maniniwala? Yung mga kasama ni Kristo, si John, si Luke, si Peter, mga eyewitnesses po sila kasama po ni Jesus Christ. Sabi nga, nung aking narinig, kanino tayo maniniwala? Sa mga nakasama ni Jesus Christ, mga eyewitnesses? O yung pagkatapos ng 200 years at saka siya pinanganak, ni hindi man niya nakita at nakausap ang Panginoon? Tapos magsusulat daw siya ng libro? Acts 4:12, "Therefore there is no one under heaven given among men by which we must be saved, only the name of our Lord Jesus Christ." Amen? So yun po. So yung may mga disgusting spirits daw po ito. Ano pa? Fight against the children of God. To fight against the children of God is fight against God. Okay? Ang pakikipaglaban sa mga anak ng Diyos ay pakikipaglaban sa Diyos. Kasi nga, yun sa binasa natin, they will wage war against God. Hindi naman pwede nilang labanan ng Diyos. Sino ang lalabanan nila? Against the children of God. Ito po yung panahon na nangangaral po ang mga apostoles at si Jesus Christ ay nag-resurrect na po sa langit. Acts 5:38-39. So in this case, I say to you, stay away from these men and leave them alone. Because if this plan or this undertakings originates with people, it will come to nothing. But if it is from God, you will not be able to stop them, or you may even be found fighting against God. Na-stop pa nila ang pangangaral ng mga apostoles? Hindi nila na-stop. Umabot nga sa panahon natin eh. Kasi nga, it is from God. They were fighting against God. Akala nila nakikipaglaban sila kay na Pope Pablo, si Paul. Pero hindi, nakipaglaban sila sa Diyos. Kaya kapag may lumalaban po sa inyo, dahil ipinapangaral nyo ang salita po ng Diyos, hayaan nyo lang. Kasi sila, ang Diyos, ang kanilang tinitira at hindi po kayo talaga. Amen? Ano pa? Sabi ng Revelation 13:7, the beast was permitted to go war against the saints. So magkakaroon talaga ng pakikipaglaban ang beast po na ito. Okay? Itong beast po na ito ay, pag sinabi po kasing beast, hayop eh. Oh, hayop sa ugali. Matindi sa pag-uugali. Amen? Naglalabanan po ang mga
anak po ng Diyos. Kapag sinabi pong saints, makikipaglaban sa mga saints, hindi yung saints na patay. Yung saints po rito ay buhay. Yung titirahin nila yung mga nabubuhay na nangangaral po ng salita po ng Diyos. Yun po yung saints. Sa Biblia, ang saints po ay buhay, hindi po patay. At ang nagdideklara ng saints ay ang Diyos. Sabi niya, yung mga sumusunod sa salita ng Diyos, sila yung saints. Amen? Palakpakan po natin po ang Diyos. So, yun po yun. Hindi lang pala init po ng araw. Okay? Init ng mga demonic forces. Okay? Ano pa? Heat among different nations. Okay? Heat among different nations. Ano ito ba nangyayari po ngayon? It told the 6 angels who had the trumpet, release the 4 angels who are held at the great Euphrates River. So may mga nakakulong sa great Euphrates River na pakakawalan. So the 4 angels who were ready for that hour, day, month, and year were released to kill 1/3 of humanity. The number of cavalry troops was 200 million. I heard how many they were. Okay? So, maging sabi ng iba, ito daw po ay symbolic na pakakawalan yung totoo na magkakaroon po ng digmaan at mayroong mga fallen angels na nakakulong daw po sa Euphrates River. Di ba? Nagda-dry up na ito. So, ang purpose po ng drying up of the Euphrates River, pakakawalaan yung 4 angels. So, ang titindi ng mga angels po na ito. Kasi magkakaroon po sila ng influence po sa mga hari. At ang sabi po doon, kay maaari nilang i-influence na magkakaroon po ng cavalry troops. So, ibig sabihin po ay gera. Tama po ba? Okay, gera. Yung number daw po ay 200 million. Doon sa binasa ko, parang wala namang isang nation o isang bansa na may 200 million armies. Mayroon 1 billion na population ang China. Maging gayon din ang India, grabe sila. Pero wala silang 200 million armies. Amen? Pero ang sabi po rito, itong 200 million armies po na ito sa verse 6, you will hear, okay, di pala, okay, itong 200 million, maggagaling po daw po sila, doon po sa binasa po natin na una, okay, binasa natin, na manggagaling daw po sila sa east, at yung Euphrates River ay matutuyot, at doon daw sila magmamarch, patungo po sa bansang Israel para girahin po. So hindi natin alam, okay, sabi nila, symbolic daw, o maaari talagang 200 million, symbolic kasi mga anghel daw na 200 million. O maaari din naman talagang 200 million armies talaga na pupunta sa bansang Israel at gigirahin po yung Israel kasi combination of armies ng mga taga-east. O sino ba yung mga taga-east? Taga-east tayo eh. Southeast tayo. O sila, taga-Middle East, east sila. Di ba? Ang Iraq, ang Iran, mga East, Middle East yan. At ang dami pang Middle East, ang Saudi Arabia, mga Middle East yan. Ang Syria. So, pwedeng sila, di ba? Pwede silang makaroon ng 200 million armies. Okay? At gayon po din, pag sinabing is, maaari din, manggaling din po, combination po ng manggagaling sa east. Tayo po yun. China is southeast. Naunawahan niyo po ba ako? At Middle East, combination. Kasi ngayon, ito po yung nangyayari. Okay? Sabi po sa Mateo 24, verse 6 to 8, you will hear of wars and rumors of war. Make sure that you are not alarmed. For this must come. This must happen. But the end is still to come. So, hindi pa daw po. Okay? Rumors of war, wars. For nation will rise up in arms against nation, and kingdom against kingdom, and there will be famines, and earthquakes earthquakes in various places. And these things are the beginning of the birth pain. Okay, hindi ano? Beginning of the birth pain. Ngayon nga, halos nandito na po tayo sa birth pain. Sa totoo lang, napakainit. Ito po yung nangyayari po ngayon sa picture po na iyan. Okay? Pamilyar naman kayo siguro, ano? Pagdating doon sa Middle East, Iran versus Israel.
Sabi ng mga leaders, ito na ba ang start of World War III? Pinag-uusapan nila. Ayaw tumigil po ng kwan. Kailangan makapture niya yung Rafah. Amen? So, dito naman sa party natin, nagigirian naman. Dito yung balikatan ngayon, balikatan exercises, yung forces ng US at France. Amen? At ang dami nating kakampi. Iis pa rin tayo. East Asia. Andiyan pa po ba tayo? Southeast Asia tayo. Ang Middle East is Asia din. Middle East Asia. East pa rin po tayo. Okay? So, mainit talaga po ang tao po ngayon. Napakainit. Mainit na nga ang panahon. Mainit pa ang pag-uugali. Maging sa labas, mainit. Sa traffic, mainit. Dami. Grabe, barilan na ngayon. Mainit po ang mga tao. Kunting, napanood nyo ba yung news kagabi? Binaril, pinagbabaril yung nagpapahinga, pati yung bata, nadamay. Nanonood ba kayo ng news? Manood naman kayo ng news. 24 oras. O kaya, saksi. Amen? Manood tayo ng news para updated po tayo po sa nangyayari. Amen? Para hindi po tayo ma-caught in surprise. So, anong paglaban natin sa init na mga ito? Okay? Anong panlaban natin? Ang init na nga ng panahon, ang init pa rin ng mga demonyo, ang init pa rin ng mga tao. Nag-i-spend sila ng billions of dollars para lang magkaroon ng weapons of mass destruction. Hindi ko, ibinigay na lang sana yan sa mga mahihirap, di ba, nang nakinabang pa tayo. Amen? Grabe, ano? Yung tao, ano? Kita nyo yung tao? Gagawa siya ng weapons of mass destructions, billions of dollar, mas ini-invest nila kaysa sa itulong nila sa tao. Kasi nga, wala po silang Diyos. So, anong panlaban natin sa init? Ang panglaban natin sa init ay init din ng ating pong pananampalataya. Okay? Init versus init. Hindi init ng ulo. Init sa pananampalataya. Amen? Huwag pairalin yung init ng ulo. Kailangan malamig yung ulo natin kapag mainit yung ating pong pananampalataya. So, alam mo na nga tutupukin ng Diyos ang mundong ito ng init, tapos manlalamig ka pa sa pananampalataya mo. Abay, delikado po yun. Binasa nga natin, ang sabi doon sa Biblia, tutupukin ng Diyos yung init. Itong mundong ito, itong sanlibutan ito, sa pamamagitan ng init. Anong gagawin mo? Manlalamig ka sa pananampalataya mo? Hindi Alam kong alam mo na tutupukin ng Diyos sa pamamagitan ng init na ito, lalabanan mo naman iyon ng init ng pananampalataya. Bakit ko sinabi? Revelations 3:16. Sabi po dyan, kaya sapagkat ikaw ay malahininga at hindi mainit o malamig man, ay isusuka kita sa aking bibig, sabi ng Panginoon. So ayaw ng Diyos na malamig tayo sa pananampalataya. Kaya labanan natin ang init po na ito sa pamamagitan ng init sa ating pong pananampalataya. So when Jesus Christ come, babay na init. Aakyat na tayo doon sa alapaap at sasalubungin natin ang Panginoon doon sa alapaap. Amen? Saan tayo dapat maging mainit? Number 1, maging mainit sa paglilingkod sa Diyos. 2 Timothy 1:6, for this reason, I remind you, pinapaalala ko po sa iyo, to fan and to flame the gift of God. Iyong paypayan para umapoy muli yung init ng kaloob ng Diyos para sa inyo. May kaloob ang Diyos sa atin. We have gift, spiritual gift given to us by God. Paypayan natin at gamitin po natin po sa paglilingkod. Amen? Kailangan maging mainit. Huwag lumalamig, huwag pababa. Habang tayo po'y tumatagal po na Kristiyano, yung ating pananampalataya, paglilingkod ay mas lalo pong tumataas. Amen? Habang ang nakikita natin na ang pagbabalik ng Panginoon, signs of times are already before our eyes, yung pagbabalik, yung paglilingkod po natin ay higit na mas lalong umiinit. Hindi lumalamig, maiiwan ka kapatid. Ayaw ng Diyos, walang malahininga, ayaw ng Diyos yan.
Eh yung asawa mo, galit na galit ka, malahininga. Halos papansinin ka na lang kung kakalabit siya sa'yo. Pero kung walang pangangailangan, di ka niya pinapansin. Di ba? Oh. Eh sa tao nga, ayaw ng malang hininga. Gayon na rin po ang Diyos. Nagsasabi ba ako ng totoo? Amen. Yun po ang Diyos. Gusto niya mahal na mahal natin po siya. Kasi mahal na tayo. Para yung pagmamahal mo at pagmamahal ng Diyos ay nagmi-meet kasi nagmamahalan kayong dalawa. Eh mahal na mahal ka ng Diyos tapos malahininga ka, hindi mo siya pinapansin. Papansinin mo lang siya kapag may problema ka. Amen? Hindi po ganon. Mateo 24 verse 46, mapalad ang aliping iyon kapag dinatnan siyang tapat na naglilingkod sa pagbabalik ng kanyang Panginoon. So mapalad, pag dumating ang Panginoon at tayo po ay naglilingkod, we are in the church serving God. At kung dumating ang Panginoon, baka sakali dumating ang Panginoon sa araw ng linggo, remember to keep the Holy Sabbath day. Amen. Araw ng linggo, habang nakataas yung kamay mo, nawawala. Ang mahirap doon, naiwan ka. Lord, bakit ako naiwan? Oh, malahininga. You are lukewarm in your faith. Amen? Kailangan pag-aralan natin to dahil lang i-ready natin po yung sarili po natin. Painit na po ang panahon. Si Vice President Al Gore, naalala nyo ba si Vice President dati ng US? Si Vice President Al Gore ay nagkaroon po, nag-present po siya ng graphics na ang mundo in 50 years time ay iinit. Ay, yung graphics, grabe, umabot dun sa pinakadulo. Ay umabot sa pinakadulo, di nasunog ang mundo. Di ba? At pinagtawanan po si Al Gore, si Vice President of US noong 1990s. Pinagtawanan po siya. Pero ngayon, nai-experience na ng halos lahat po ng bansa yung sinabi po ni Vice President Al Gore. Naiinit kapag hindi po natin na-control ang global warming. Pero bago pa man mangyari ito, sinulat na ni Peter more than 2,000 years ago. So grabe ang pagpapatunay po ng salita ng Diyos ay totoo. Amen? Sinulat na more than 2,000 years ago. Number 2, maging mainit sa pangangaral ng salita po ng Diyos. 2 Timothy 4:2, preach the word, be ready in season or out of season. Convince, rebuke, exhort with all long suffering and teaching. Sa Jude 1:22 to 23, and have mercy on those who waver. Save others by snatching them out of the fire. Have mercy on others, coupled with a fear of God, hating even the clothes stained by the flesh. Ibig sabihin, kinamumuhan mo yung kasalanan ng kanilang ginagawa, ngunit minamahal mo sila, nahahabag ka sa kanila, kaya gusto mo silang iligtas. Na gusto mo silang bahaginan ng salita ng Diyos kasi yung pagmamahal ng Diyos ay sumasa iyo. Amen? So yun po yung gawin po natin. Mas maging mainit po tayo po sa pangangaral. Number 3, maging mainit sa panalangin. Luke 21 verse 36, datapwat, mangagpuyat kayo sa bawat panahon na mangagsisidaing upang kamtin ninyo ang makatakas sa lahat ng mga bagay na ito na mangyayari at upang mangatayo kayo sa harapan ng anak ng Diyos. Mangagpuyat tayo po sa panalangin that God may found us worthy to face Him. Manalangin po tayo lagi. Eh dito na lang sa church, nakukonsensya na tayo na kung kaharap tayo at magpupuri sa Panginoon, pakiramdam natin po hindi tayo karapat-dapat. Eh di ba? Sa totoo lang, mas lalo na kung kaharap na natin ng Diyos. Kaya manalangin tayo lagi, nadatnan tayo ng Diyos na karapat-dapat para hindi po tayo mahiya po sa Kanya. Amen? Ang magandang marinig kapag kaharap natin ng Diyos, welcome my good and faithful servant, naglingkod ka sa akin, kahit na anong init ng temperatura, nandun ka sa 51 Quezon Boulevard, hindi ka nag-a-absent. Amen? Kahit na may problema ka, kahit inaaway ka na ng asawa mo, kahit na kukunti na lang yung laman ng bigas,
naglilingkod ka pa rin sa Panginoon. Dahil alam mo, na pagbalik mo, okay na po ang lahat. Amen? Kasi yun ang experience namin eh. Sabi ko, hayaan mo yan. Pagbalik natin, okay na yan. O pagbalik namin, okay na. Ang Diyos po ay matapat. Number 4, maging mainit sa pagsunod sa Diyos. 1 John 2:5-6, but whoever obeys His word, truly in this person the love of God has been perfected. By this we know that we are in Him. The one who says that he resides in God ought himself to walk just as Jesus walked. Sabi dyan sa wikang Tagalog, sino man daw sumusunod po sa salita po ng Diyos, yan ang totoong ang Diyos ay nananahan sa Kanya. O yan ang totoong tao na sinasabi niya siya ay nananahan po sa Diyos. At sino bang nagsasabi na nananahan siya sa Diyos ay dapat lumakad ng ayon sa inilakad po ng Panginoon. Amen? Yun po yung totoong pag-ibig po sa Diyos. Malapit na po tayo. Kung nabubuhay ba tayo na mainit sa ating pananampalataya, daranas ba tayo ng kapighatian na tulad ng nabanggit sa Biblia? Okay? Kung nabubuhay tayo na mainit sa pananampalataya, ang Biblia ang sasagot. 1 Thessalonians 5:9-10, sapagkat tayo'y hindi itinalaga ng Diyos sa galit, kundi sa pagtatamo ng pagkaligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, na namatay dahil sa atin upang tayo sa gising o tulog man ay mga bubuhay tayong kasama niya. So kahit na natutulog ka, kapag mainit ka sa pananampalataya mo, habang ikay nakahiga doon na parang prinsesa, abay bigla na lang mawawala ka. Magtataka yung katabi mo, nawala ka, na-rapture ka na pala. Gising ka man o natutulog ka, God will caught you up and will save you. Diyan pa po ba tayo? So hindi tayo daw po kasali po sa galit. So hindi na natin aabutan yan, yung Great Tribulation na yan. Kasi ito po ay galit po ng Diyos. So hindi tayo dapat matakot. Sa gawin natin, huwag tayong matakot, magpakainit pa tayo lalo. Ano pa? 1 Thessalonians 4:16-17, sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, na may tinig ng arkanghel, at may pakakak ng Diyos. At ang mga nangamatay kay Kristo ay ang unang mga bubuhay na muli. Kung magkagayon, tayong mga nabubuhay na nangatitira ay aagawin kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin. At sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. Okay? Kung yun palabas, may magpakailanman ni Melchanko, ito yung tunay na magpakailanman. Amen. Hindi mo na bababad si Jesus Christ dito sa lupa. Magsasalubong daw tayo dun sa alapaap. Ano yung mga natira sa lupa? Ibubuhos ng Diyos yung kanyang galit kasi hindi siya nire-recognize yung kanyang pagka-Diyos. Hindi tumitigil ang Diyos. Marami siyang ginagamit, ngunit para silang may binging tenga. Amen? Ay, conclusion na tayo. May ikikwento pa sana ako kung hindi lang nag-conclusion. Hindi ko na lang ikikwento. Kasi ayaw ko kung magalit kayo, mainit ngayon, baka mainit yung ulo nyo. Conclusion. Okay? John 14:1-3. Huwag tayo daw matakot. Ito, huwag magulumihanan ang iyong puso. Huwag kayong matakot. Magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung di gayon, ay sinabi ko sana sa inyo. Kung hindi gayon sana, hindi ko na lang sinabi, sabi ng Panginoon. Sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagayan, ay muling paririto ako. Jesus Christ will come back again. At kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroon, kayo naman ay dumuon. Where Jesus Christ will be, we will also be with Him forever and ever.
So wag po tayo pong matakot sa init na ito. Ngunit, mas lalo po tayong magpakainit po sa ating pong Panginoon.